na maayos-ayos na rin ang kanyang permit at saka yung magkaroon na rin siya ng talagang nakasadya talaga na covered, na hindi talaga pinapasukan ng langaw. So hello mga idol, welcome dito sa ating channel, sa Life Goes On dito. Matagal na naman tayong hindi magpa-vlog kasi medyo magiging busy tayo this week. So mga idol, di ko lang matanggap tong mga nilabas ni Mystica na reaction niya tungkol kay Diwata, Deep Paris Overload nito, no? Actually, yung yung kasikatan ngayon ni Diwata ay bunga yan ng kanyang paghihirap pagpapakasakit noon, no? Yung time na nakatira siya sa tulay, sa ilalim ng tulay. Tapos ngayon, nito na naman, marami naman nag-basher. Isa na dito, si Mystica, no? Sa kanyang mga bash, paulit-ulit yung sinasabi na kailangan daw may sanitary permit, yung kanyang Paris Overload, nilalangaw, kailangan daw malinis. Ano ang kanyang pinupunto dito? So bagay mga idol, subscribe nyo ako dito sa Life Goes On dito para sa ating update araw-araw dito sa ating podcast. Tapos mga idol, yung mga gustong magpagawa ng website sa akin, available tayo ngayong month. Okay? For cheapest offer of 1,099 a year, pwede ka nang mag-host ng sarili mong website. Okay? Kung hindi mo ako mapuntahan dito, punta ka sa help desk, click mo lang yung help desk. Meron tayong food cart, online loading, laundry shop, online store, portfolio, yung mga magpapagawa sa akin ng portfolio, no, sa trabaho, yeah, vegetable store, yeah, lahat yan mga idol nandito. Okay, so wag na natin patagalin to, himayin na natin tong video at talagang hindi ko malaman tong reaction ko dito kay Mystica. Parang ako na naman ay na-high blood dito sa mga gawain niya, na kung ano-ano mga komento niya kay Diwata. Latest update natin, maraming vlogger pa rin ang pupunta dyan sa kanyang parisan. At marami rin mga basher ngayon na lumalabas tulad ni Mystica. Panoorin na ito mga idol. Okay, so I just came from work. At eto na naman, merong nagtanong sa akin, asking me if ano daw ang masasabi ko, ano daw ang feedback ko, o ano daw ang aking maisasabi o kaya comment sa business ni Diwata sa kanyang Overload Paris. Okay. Well, first of all, I mean, obviously, hindi lingid sa atin na talagang very successful na ngayon. Pero marami pa rin mga tao na talagang they're giving some negative feedbacks o kaya mga bashers, mga ganun. So, with my opinion, hindi ako magmimisulang basher dito dahil we have to face the reality. First of Ay nga pala, mali pala sabi ko, no, hindi raw siya maging basher. Pero dun sa, abangan natin yung salita niya dito, kung saan, himayin natin. Dito kasi sabi niya, hindi raw siya magiging basher, pero yung point niya, pagbabash din. Okay? Ay mga idol, huwag nyo kalimutan sa taas, meron tayo dyan, Unli Scatter, no? Ng Super Win, ng Super Ace. Subukan nyo dyan mag-play. Baka manalo kayo dyan, no? Ilalapag ko sa aking FB, ang aking laro dyan, video. Piso-piso lang, mamot ng 1.8. Okay? Ko magmimisulang basher dito dahil we have to face the reality. First of all, sa mga nakaraan na isa siya sa mga na-clearing doon sa space kung saan man siya dati, at binabalik-balikan din siya ng mga opisyales dyan sa kung saan man siya nakapwesto ngayon. Well, hindi natin sila masisisi because we cannot be above the law. First of all, kailangan talagang magkaroon ng validation in terms of licenses
kung may permit ba siya, o kay may sanitary inspection na permit ba siya, o kaya lahat ng mga yon, kailangan talagang i-prove na talagang ang kanyang business is talagang legal, okay? Kasi lalo na ngayon dahil masyadong yun na yung pinupintirya ng mga tao, talagang yun na yung talagang dinudumog na ng mga tao. So, hindi pa rin natin pwede talaga na i-manipulate kung ano man ang desisyon ng City Hall o kaya kung sino man yung mga tao. So, ayun mga idol, no? Putulin ko. Siyempre, pag kayo magninegosyo, kailangan mo talaga yan. Sanitary permit, tapos yung mga licenses ng iyong business. So, hindi naman tanga yan si Diwata para hindi i-apply yung mga ganyan. So, dito sa iyong video, parang lumalabas dito na parang hindi yung mga permit ang lumalabas na problema, kundi yung mga halong pagkaingit. Okay? So, wag na nating ipagkailan na talagang ugali ng mga marami sa ating Pilipino. Pag umangat ang isang tao ay gagawin natin, ay atin silang ibinababa. Ano? Binabagsak. Tulad ni Diwata, marami O nagbabash. dyan na nakiklearing, or kung ano man yung mga violations na kailangan talagang i-implement nila, okay? Ngayon, if ever na nabigyan siya ng pagkakataon para magkaroon ng permit later on, that's very good. Ngayon, kung pasado naman siya sa sanitary inspection, that's very good. But as of now, dahil marami nagsasabi na marumi daw, dahil nilalangaw yung mga tinda niya or whatever, Wala naman nagsasabing marumi o nilalangaw. No? Actually, hindi yan ang issue dito. they have to make sure talaga na yun ang napaka-importante, make sure na hindi pinapasukan ng langaw o kaya alikabok. So, hindi dapat talaga naka-expose na talagang walang takip kung ano man yung mga ano. Pero as I can see kasi sa mga videos ni pinapakita, lalong-lalo na yung mga in-expose na ng mga vloggers o kung sino-sino mga nag-upload, naka-expose talaga na hindi nakatakip yung mga yung mga nandoon, especially yung mga kung ano-ano man yung mga bago tayo mag-Paris overload, mag-cake overload muna tayo, tsaka maha, galing kay nanay. Happy birthday nga pala sa aming kapitbahay. Lipat mo na to, anak. Kumakin doon, sa pinggan, tapos isauli mo kay nanay. Huwag mo nang hugasan. O ayan, ano mga idol, ano sabi ni Mystica dito sa kanyang screenshot, parang ang sarap niyang i-bash dito, no? Sa screenshot na ito. Yan. Na sinasabi niya dito, marumi at walang clearing. So matagal na yung clearing at naipesto na siya ng gobyerno natin dyan ng maayos. Malaki ang kanyang possibility na ma-resolve yan. Kaya lang, maraming tulad nitong mga gusto lang makisawsaw, tulad ni Mystica. Lechong kawali o kaya chichang bulaklak or whatever. So, lalong-lalo na open air talaga yung pwesto niya. So, hindi natin talaga maalis na yung mga tao magkakaroon talaga ng negative feedback. So, para sa akin, as long as he is actually complying with the rules and regulations ng City Hall, negative feedback. Wala man nag-negative feedback dun mga idol. Back natin so, hindi natin talaga maalis na yung mga tao magkakaroon talaga ng dinamay pa niya yung mga tao, no? Actually, karamihan naman ay sumusuporta kay Diwata. Ikaw lang ata ang hindi. Negative feedback. So, para sa akin, as long as he is actually complying with the rules and regulations ng City Hall, walang problema yan. According naman dun sa mga iba, dahil nga sa na-manipulate na yung mga natatabunan na yung mga ibang mga nakapwesto dyan, nagpapares din or whatever. So, hindi maiwasan na sila magre-reklamo din. Lalong-lalo na kung siya ay wala pang legal na permit, okay? Kung wala pa siya talagang permit to operate or whatever. Tapos yung kailangan din talaga makapasa siya in terms of yung health and sanitation kasi hindi rin niya dito pa lang sa video ni Mystica lumalabas na
nakikisaw-saw ka lang. Tama term. Nakikisaw-saw ka lang sa kasikatan ni Diwata. No, hindi naman tanga yan si Diwata para di kumuha yan ng lisensya at sanitary permit. Okay, sa dami ng kanyang mga tauhan, syempre, hindi mo maiwasan yan na maibabas siya na madumi ang kanya. Alam mo, kung ganyan ang dahilan mo madumi, huwag ka na dito tumira sa Pilipinas. No? Doon ka na sa Amerika. Kasi doon walang langaw, dito maraming pesting. Yung sabihin na, okay lang kasi ganito nga, hindi basta-basta ganon. Yeah, it's our right to defend ourselves. Pero pagdating kasi sa legality, pagdating kasi sa, sa kung ano na yung mga kailangan i-implement ng gobyerno o kaya yung city hall, kailangan talagang hindi pwedeng ilabag ang mga yan. So, I mean, with the success of his business, sana magpapatuloy pa yan at sana maayos-ayos na rin ang kanyang permit at saka yung magkaroon na rin siya ng talagang nakasadya talaga na covered na hindi talaga pinapasukan ng langaw o hindi natin maiwasan talaga Pilipinas yan kahit sa ang lugar naman talagang may langaw pero hanggat meron mga langaw tulad mo maaari kung malimitahan yung pagpasok ng actually yung langaw kasi pag tulad sa bahay pag dumikit sa akin yung langaw, nandidiri ako. No? Siyempre, tumapak yan sa tayo ng aso o something na saan basura. No? Ganyan na ganyan ang sitwasyon ng mga taong mga nagbabash kay Diwata. Hindi ka naman nakatira sa Amerika para walang langaw. Parang pinupunto niya na dito sa Pilipinas is nakatuntong ka sa Pilipinas, dapat maging maayos ka rin nagbablog. Okay, wag mo ibablog mo, itataas yung sarili mo, iapak mo yung chinilas mo sa hindi mo naman alam na kung saan ka nakatuntong. Okay? Sa atin, dapat tayong matuto. Una, matuto tayong magpakumbaba. Tulad nito, bigla na lang sumusulpot na naman to si Mystica sa isyong ganito. So, lumalabas na ikaw ay isang sawsawer. Langaw o kaya pagpasok ng alikabok o whatever. So, it should be in a place where it is covered na talagang napaligiran talaga ng coke. Papa-airconan mo yung Paris overload ni Diwata. Pwede rin. Gusto mo, gawin mo na lang. No? Lumalabas, inggit ka lang. Over, diba? Katulad yung mga ibang places talaga na as others nakasalamin o kaya nakahalog block or anything that can cover actually the area where the people would eat. Pero kung talagang outside talaga na wala naman talaga siyang choice dahil nga pinapatok naman talaga kahit saan siya pupunta, well, nasa policy na ng government yan kung paano nila ma-maintain yung sanitation o kaya ma-maintain kung paano yung problema din in terms of parkingan, mga ganun. So, siguro naman kung maasikaso yan talaga na tama, wala tayong problema in terms of permits o kaya sanitation, okay? So, doon sa mga nag-feedback ng negative, well, they have all the rights kasi hindi na siguro nila masasabi yung mga yon kung alam nila na mali rin sila, di ba? So, they have all the rights. Okay. Marami kang negative na binibigay. Una, sanitary. Pangalawa, permit. Pangatlo, yung mga langaw. Nakatulad mo. Pang-apat, yung parking area. So, ano na kaya susunod? Isasara na lang itong parisan ni Diwata. Ganun ba yun? So, ngayon mga idol, paghihimayin natin ito, hindi mo masasabi na kailangan kulungin mo yung parte ng kanyang pagkainan. Kasi ito nga ay pangmasa. No? Bawat tao kumakain, 100 piso, may soft drinks ka na, unlimited rice ka pa, naka-chicharon bulaklak pa ang pagkain mo. Tapos may paris sabaw, unli sabaw. Saan ka pa ba hahanap ng ganyang pagkain sa panahon ngayon na taghirap ang Pilipinas? Kaya mga idol, sa ganitong larangan, sa pagbabas ni, hindi man sa pagbabas,
sa pagbibigay mo ng komentong ganito, may karapatan ka. Kaya lang, dito sa iyong komento, lalo ka lang nadidiin dahil sa iyong pagkaingit sa katawan. To see the pros and cons also of a certain business. At saka, para na rin kasi sa, in order to protect also the clients o kaya yung mga customers para rin sa kanilang health. Diba? Kasi, Para sa inyong health, ano ba ang kinakainan mo? Class na restaurant? Kung ayaw mo dyan sa parisan ni Diwata, huwag ka nang kumain. Okay? Kasi hindi ka man pinipilit ni Diwata na kumain siya sa kanyang parisan. Ni minsan si Diwata, hindi niya inimbita lahat ng mga vloggers dyan para kumain, kundi sila mismo o sila, ng mga vlogger, ay nagkusa na mag-vlog dahil nga sa napakamura na ang bilihin at masarap pa at affordable sa tao. Ganyan kamasa. Ikaw, kung hindi ka mukayang kumain dyan, huwag ka nang mag-comment. O kaya, huwag mo na rin i-comment si Diwata. O kaya, huwag ka na rin in short term, huwag ka nang magpa-epal. yun ay totoong nilalangaw o whatever, talagang risky talaga sa health natin. So, we have to understand na kung meron tayong mga negative feedbacks, negative comments, o kaya mga pastors, mga ganon, that is also for the right reasons, okay? So, sana magpatuloy pa rin ang pagiging... Hindi ko na didiretson itong sinabi ni Mystica dito. Kasi nakita ko naman na ang pag-vlog niya na ito ay meron itong halong kaplastikan. Okay? So, kung ikaw ay magtutulong, alamin mo muna, pumunta ka dun sa parisan, ikaw mismo ang mag-imbestiga tulad ng isang vlogger na pumunta doon at isang basher yun ni Diwata at napatunayan niya na talaga maganda ang resulta ng pagiging makamasa ni Diwata. Okay, so sa lahat ng mga sumasaludo kay Diwata sa kanyang pares at sa pagkain, sa lahat ng mga nabigyan ni Diwata ng trabaho, mga taong mga nabuhay dahil sa kanyang parisan, tayo ay magpapasalamat dahil nakabigay siya ng maraming empleyadong hindi na magugutom at aasa dyan sa kanyang parisan. So sa mga tao naman na naiinggit at sige pa ang pagbabas nyo, ito lang masasabi ko sa inyo mga idol, tumingin kayo sa kaliwa, sa kanan at sa harapan, tingnan nyo yung sarili nyo kung kayo ba ay totoong may malasakit sa kapwa natin. Okay, so yan lang mga idol, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na muna tayo sa ating vlog. Sana may natutunan tayo na ang pagiging crab mentality dito sa Pilipinas napakatindi, pero syempre isipin pa rin natin yung ikabubuti natin sa kapwa. Bye bye, life must goes on. Goodbye.